Kamusta Taurus? Welcome to Like Tarot. Alamin natin kung ano ang dapat simulan sa taong 2025 ng mga Taurus. Para sa mga hindi pa nakakapanood, panoorin mo yung dapat nang iwan sa taong 2024 dito sa channel ko. Very positive itong card mo na ito na ang ibig sabihin, yung kahilingan mo ay magkakaroon na ng katuparan. Merong swerte, at saka tagumpay, happiness, at saka mas magiging fruitful ang buhay mo. Yung isa pa sa source ng swerte sa iyo ay pwedeng itawag sa iyo, sulat or messages na merong magandang dulot sa karir mo o negosyo. Kaya huwag kang mawalan ng pag-asa dahil sa maraming magandang pagkakataon na darating sa iyo. Pero paalala itong card na ito na ingatan mo yung kalusugan mo dahil sa marami kang dapat simulan sa 2025 na magiging kasagutan na sa mga problema mo. Kahit na maganda yung takbo ng karir mo o negosyo o kaya love life, magkaroon ka pa rin ng panahon para sa sarili. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. 5 of Pentacles, Justice, Page of Cups. Kaya pala pinapakita ng mystical cards na meron ng tagumpay na sisimulan ka kasi ito yung good karma para sa iyo. Maraming nawala sa iyo pero pinapalitan ito ng universe ng mga bagay na makakapagpasaya rin sa ibang parte ng buhay mo. Kumbaga importante rin. Na mas higit pa sa ninanais mo. Sa career o negosyo, merong paparating na problema. Pero kahit na ganito yung nagiging sitwasyon sa career o negosyo mo, kailangan pairalin yung puso mo, yung nais mo, plano at saka fairness. Para may balanse at saka wala kang kinikilingan. Kailangan naka-align yung mga decision mo sa passion at saka pagpapahalaga. Kailangan kasi nasa tama yung pag-aksyon mo para may sense of purpose at saka fulfillment. Huwag piliin yung madaling solusyon kasi mahirap naman yung magiging kapalit nito at saka hindi panghabang buhay. Para sa ilang single, yung potential person na nagugustuhan mo kaya hindi naging kayo kasi maraming rules na kailangan masundan ka para makarelasyon lang itong person na ito. Pero hindi mo to kailangan paghinayangan kasi meron pa rin namang darating na potential person na makikilala mo na mas deserve yung totoo mong pagmamahal. Ang ilan naman na nasa relationship, lahat ng pwedeng maibigay ng person mo, gusto niyang ipakita or ibigay sa iyo. Pwedeng ikaw ito o yung person mo na meron kang nagawang pagkakamali na pinagsisisihan mo ito. Bumabawi ka sa kanya. Kasi sa person mo, ikaw lang yung gusto niya na makasama habang buhay at saka yung magtagal yung relasyon nyo. Kumbaga, one and only. Yun yung gusto niyang maging ending or patuloy na mangyari sa relasyon nyo.
the Chariot, Six of Wands, at the Star. Itong mga cards na ito ang nagsasabi o nagpupush sa iyo na ipagpatuloy mo yung pagiging masipag, pagsusumikap, at saka yung pagiging determinado sa mga goals mo. Kasi magkakaroon ka ng tagumpay, makakamit mo yung gusto mong resulta. Kasi yun na yung ipinakita ng unang cards na nasa iyo yung good karma. At saka, huwag mong pagdudahan yung kakayahan mo. Nakaapat na cards ka na panig sa iyo or pabor sa iyo ang kapalaran. Sa financial, kailangan may tamang direksyon, may mga magandang pinatutunguhan yung kita mo. Pahalagahan mo yung bawat kita na nagkakaroon ka. Kasi sabi nga nila walang forever. Kaya pagandaan mo kahit na maganda pa rin yung nagiging direksyon or dating ng financial sa iyo. Sikapin mo na maging stable at secure yung financial mo. Maging wise sa paggamit at saka maging positibo yung pag-uugali or manner sa paggamit ng financial. Para sa ilang single, sa paghahanap ng bagong karelasyon, maging maingat kasi posibleng makalimutan mo kung ano talaga yung dapat na hinahanap mo or mahalaga. At saka para sa ilang single, successful yung karir mo o kaya matalino kang mag-isip. Kaya yung ibang potential person, kahit na gustong sabihin sa'yo yung feelings, ang akala tuloy hindi ka naghahanap ng karelasyon. May posibilidad na nakilala mo to sa ibang lugar or ibang bansa. Ipagpatuloy na maging friendly para mapalitan yung maling impresyon. Ang ilan na nasa relationship kaya ikaw yung nagustuhan ng person mo kasi achiever ka at gusto niya makasabay. At saka sa achievement na nakakamit mo ay isineselebrate nyo ito ng family o kaya ng person mo. At saka nagsusumikap yung person mo na magkaroon din ng achievement kasi ayaw niyang mapahiya sa iyo. Nakadalawang cards na yun yung ipinapahiwatig. Kaya nagsusumikap siya. Ito naman yung message ng person mo or feelings niya na pwede ring ipakita kung ano yung nararamdaman mo kasi connected kayo ng person mo sa isa't isa. Maraming mahalagang tao sa buhay ng person mo pero ikaw yung para sa kanya, pinakamahalaga. Pero sa ilan, kung hindi issue sa iyo na mas maraming na-achieve yung person mo or mas marami kang na-achieve, may ibang relasyon na big deal ito na bakit mas magaling yung person mo. At dahil sa magandang estado mo, feeling ng person mo, hindi na kayo nababagay para sa isa't isa. Nagsusorry yung person mo kasi may mga sitwasyon na hindi siya pinapaalam sa iyo. Takot itong person mo na ikaw yung umiwan sa kanya. Mukhang hindi niya mas tanggap yun. Kaya kung siya yung umiwan sa iyo, ito yung rason. Umaasa yung person mo na kahit masakit yung nagawa niya sa iyo ay mapatawad mo pa rin siya. Ito yung maling desisyon niya. Kasi akala niya hindi ka niya na kailangan eh. Kailangan ka pala niya. Ituloy ko lang yung nabanggit ko kanina patungkol sa person mo. At base sa cards sa mga bagay na na-achieve mo, hindi issue sa iyo kung konti man yung na-achieve ng person mo. Kasi importante sa iyo na meron din naman siyang ambag or
nagpupursige din naman yung person mo. Nakikita mo yung pagpupursige niya at saka concern, ramdam mo. Napaka-importante sa relasyon yung communication para ma-address kung ano ba yung mga issues na dapat resolbahan. The Devil, Three of Wands at Three of Pentacles in reverse. Sa cards na ito ay pinapakita na merong person na ang pinapahalagahan lang ay yung sarili niyang nararamdaman. Kumbaga dapat bigyan din niya ng consideration yung nararamdaman ng iba para mauunawaan yung situation. Maybe ikaw ito, yung person mo, para magkakaroon ng solution yung dinaramdam or problems. At saka nakadalawang cards na rin na posibleng ang ilan sa inyo kaya hindi ito masabi ng person mo dahil sa LDR ang connection nyo or relasyon. At pinaalala na ng mga naunang cards na kailangan ng fairness sa bawat desisyon. At saka kailangan ng teamwork. At yung matutunan din yung mga lessons or pagkakamali na dapat bigyang atensyon. At saka itong mga cards na ito ang nagsasabi na magiging matagumpay ka pa rin at saka yung effort mo ay merong saysay. Sa kalusugan, para ma-maintain yung healthy na pangangatawan ay kailangan ng malinis na kapaligiran, yung paghuhugas mo ng kamay, at saka iwasan na rin yung mga maling habit sa pagkain o kaya sa pag-inom, yung sobra hindi nakakabuti. Gagaling ka naman o kaya makakapag-diet ka ang ilan, pero babalik ka ulit sa dati mong nakagawian na kailangan na ng kontrol sa sarili. At saka yung healthy na pangangatawan, makakatulong din yan para makaiwas ka sa aksidente. Ito naman yung final card mo. Eight of Cups. Ibig sabihin nito ay maging aware ka sa mga situation na nangyayari sa buhay mo. Meron kang personal success at saka ma-achieve mo yung goals mo. Ito yung magpapasaya sa iyo in the future. Yung pagiging open-minded mo ang makakatulong sa iyo para mas lalong mapabuti yung journey na tinatahak mo. Para sa ilan na single, itong tatlong cards na ito ang nagsasabi na kapag nakitaan mo na yung person ng red flag, sign na yun na hindi mo dapat ipagpatuloy yung connection sa kanya. Kasi yung bubuuin ng ilang single na relasyon ay may pagdududa at saka pareho kayong makikiramdam. Mas maigi na kung meron kayong gustong buuin na relasyon ng person na ito ay maging klaro sa kanya kung anong relasyon ang gusto mong tahakin. Kasi yung person hindi pa siya mature sa mga relasyon na pinapasok niya. Sa mga nasa relationship, nakikita ng person mo sa iyo na ikaw yung karma niya. Kasi maraming nagbabago sa kanya eh. Gusto niya na ng seryoso at solid na relasyon. Kaya lang napapansin nung person mo na hindi mo na-appreciate yung mga simpleng nagagawa niya para sa iyo. Kaya ipakita or iparamdam mo sa person mo na pinapahalagahan mo yung effort niya sa relasyon nyo at saka sa iyo. Para maibabalik sa balanse yung relationship nyo. Ang pakiramdam ng person mo sa iyo, ikaw na yung soulmate niya. Kaya nga 'di ba, nagsisikap siya na magbago para sa iyo. May posibilidad na wala na kayong koneksyon ng person na ito, nagkaroon ng space, at dahil nga malayo yung person mo, meron kayong pinag-usapan na gusto niyang magkaroon na ng magandang resulta, yung gusto niyang pabor sa kanya.
At saka nagkakaroon na ng pagsisisi, panghihinayang dito sa person mo dahil nga sa iba na yung kasama mo. Umaasa yung person mo na magkakaroon kayo ng pagkakataon na magkita or magkausap. Alam din niya na pang-iistorbo ito sa iyo dahil sa matagal na rin kayong walang koneksyon, pero gusto niya ito yung malaman mo. Marami siyang na-realize nung simula nung nagkahiwalay kayo. Mas lalo siya nakapag-isip ng tamang desisyon kung ano talaga yung totoong feelings niya. Ito yung isa sa ginagawa niyang paraan para hindi kanya maisip or maalala na makamove on siya sa relasyon na binuo niyo na iniwan niya. Di ba nga sa naunang cards, sinabi niya na kailangan ka niya. At gusto niyang mapatawad mo siya. Nasa sa iyo yung desisyon kung ano yung nasa puso mo. Ito naman yung ilan sa zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Pwedeng dito sa charms, makaresonate ka or hanggang sa tarot cards lang. Thank you sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Aries, Cancer, Leo, Capricorn, Gemini, Sagittarius, Aquarius. Ito naman yung ilan sa letra na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. I, Q, L, E, C, M, N, X, F.